초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Loneliness was inevitable, especially when someone was alone. At iyon ang nararamdaman ni Mel habang mag-isa siyang nagkakape sa isang coffee shop sa Russia. It was Sunday. It was boring. I wish I could go back home. She was now 29 years old. 8 years had passed already. There was never a day that she didn't remember her father and mother. Palagi niyang naalala ang mga magulang niya. Kumusta na kaya ang mga ito? Gustong-gusto na niyang umuwi at balikan ang buhay niya noon. Pero natatakot siya na baka kontrolin na naman siya ng kanyang ama. Ayaw na niyang bumalik sa buhay na lahat ng galaw niya ay kontrolado ng kanyang ama. Pati ang personal niyang buhay ay pinapakialaman nito. Ayaw na niyang maulit na wala siyang boses para magdesisyon sa gusto niya. Masyadong stricto ang daddy niya. Walang boyfriend at walang manliligaw. Bawal iyon sa kanya habang nag-aaral siya. He was preserving her for a better man, he said. Halos lahat yata ng sulok sa paaralan pinapasukan niya ay may mga mata ang ama niya. At mabilis na nagsumbong ang mga ito. Kapag may ginawa siyang labag sa kagustuhan ng ama, katulad na lang ang makipag-usap sa mga lalaking napupusuan niya noon, wala siyang kalayaan. Isa lang ang tanging kaibigan niya na hinayaan ang mga magulang niya na makasama niya at si Ryan iyon. She already tasted what freedom felt like and it was amazing. She didn't want anyone stealing away her beloved freedom. Walang taon na rin siyang nakatira rito sa Moscow. Noong una, natakot siyang mag-isa. She had never been alone all her life. Palaging nariyan ang mga magulang niya para sa kanya. Pero sa nakalipas na 8 taon, mag-isa niyang hinarap ang buhay. Kahit nakakatakot, para sa kalayaan niya, kaya niyang gawin ang lahat. Hindi niya kinaya nang malaman niya noon na ipapakasal siya ng ama niya kay Eugen Vergara. Kaya naman tumakbo siya at nagtago sa Russia, ang tanging bansa na hindi iti-check ng ama niya sa kadahilanang hindi nito aakalain na pupunta siya roon. It was very far away. Nahirapan siyang makapasok sa nasabing bansa kasi kailangan ng mga papeles. Dahil wala siyang mga papeles at saka wala siyang sapat na pera para kumuha ng visa para makapasok sa Russia. Kailangan pa niyang tumigil muna sa Belarus bilang tourist. Wala kasi siyang border patungong Russia at mula sa Minsk, Belarus, may truck na nagpasakay sa kanya patungong Moscow kapalit ng pera na panggasolina ng mga ito. Yes, she was illegal immigrant. Sa 8 taong pananatili niya sa Russia, wala pang pulis na nakasalubong niya na hinahanap siya ng passport o visa. Pinapasalamat niya iyon sa Diyos dahil alam niyang makukulong siya kapag nalaman ang mga ito. Kaya naman, naging maingat siya sa lahat ng bagay na ginagawa niya sa Moscow. Hello, beautiful lady. Can I sit with you? Pukaw sa kanya ng isang baritonong boses. Tumayo siya at hinarap ang lalaki. You can have my table, sir. Aniya sa lingwaheng Russia at naglakad palabas ng coffee shop. Sa 8 taon na narito siya sa Russia, natutunan niyang magsalita sa lingwahe ng mga ito. Pero hindi siya ganoon kagaling. Sa 8 taon na mag-isa siyang nanirahan dito, wala pa siyang lalaki na pinapasok sa buhay niya.
She was afraid to welcome a man in her life for a reason, that he might steal her freedom away from her. Habang naglalakad siya patungo sa apartment niya, tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya ayon mula sa bulsa ng suot na pantalon sa sinagot ang tawag. Hello? Mel Lorenzo speaking. Aniya sa kabilang linya. Nang umapak ang paa niya sa Moscow, iniba niya ang kanyang apelyido. Ginamit niya ang apelyido ng ina niya, nang dalaga pa ito, na Lorenzo. Mel, hello? Said a woman with a heavy English accent on the other line. I know it's your day off, but I have a favor to ask. Nambangiti siya, sinabi nito. It's okay, what it is? Humugot ng isang malalim na hininga ang nasa kabilang linya bago nagsalita. I want to deliver some flowers to Wilkes-Barre Mansion. Can you do that for me, Mel? It was a last-minute order, but it is the Wilkes-Barre, so I cannot say no. Wilkes-Barre Mansion was well known throughout Russia. Halos lahat ng business dito sa Moscow ay pag-aari ng pamilyang Wilkes-Barre. Mula sa paggawa ng vodka na ina-export sa iba't ibang panig ng mundo hanggang sa mga restaurant at hotels na nagkalat sa buong Russia at Europa. Sa madaling salita, napakayaman ng pamilyang iyon. Sure, just wait for me at the flower shop. Sabi niya sa nasa kabilang linya. I'm on my way. Spasibo, Mel. She said, thank you in Russia. Pozalosta. Sagot niya sa Russia na ang ibig sabihin ay you're welcome. Mahigit 7 taon na rin siyang nagtatrabaho sa Dio Flower Shop. Iyon lang kasi ang trabaho na hindi siya hinihingan ng papeles. Hanggat masipag ka, ayos lang. Sa may-ari na mag-4 na taon na siya sa Dio Flower Shop, naglakas ng loob siya na sabihin sa may-ari na si Ayana na naging kaibigan din niya ang kalagayan niya at naiintindihan naman ito na wala siyang passport o visa. Ayana understood and she promised to keep her secret. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating na siya sa Dio Flower Shop. Nakalagay na sa truck ang i-deliver niyang mga bulaklak. Ang kailangan lang niyang gawin ay ihatid ang mga bulaklak sa mansyon ng mga Wilkes-Barre at pwede na siyang umuwi at matulog. After a few minutes long drive, nakarating din siya sa mansyon ng mga Wilkes-Barre. The magnificent, enormous house stood perfect before her. Para sa kanya, hindi iyon isang mansyon. Para iyong palasyo sa sinaunang panahon. It looked so regal and breathtakingly beautiful. Ang boses ng security guard ang gumising sa nakalakbay niyang diwa. Who are you? Matigas ang boses ang walang emosyong tanong ng security guard sa kanya. I'm Mel Lorenzo from the Flower Shop. Pagpakilala niya. Recognition down on the security guard face. You may enter. Anito at binuksan ang gate. She drove the car towards the large solar where the mistress of the house, Clara Gary Wilkes-Barre, stood waiting for the flowers. Ang alam niya ay may lahing Filipino ang ginang. Ang kwento ng pag-iibigan nito at ang lalaking Wilkes-Barre ay talaga namang inspirasyonal ng kababaihan na nangangarap na makasungkit ng mayamang mapapangasawa. Clara Gary Wilkes-Barre was just an employee at Wilkes-Barre Enterprise hanggang sa nakilala ito ni John Wilkes-Barre at nagpakasal ang dalawa. Lumabas siya ng sasakyan at nilapitan ito. Magalang siyang bumati. Good morning, ma'am. Good morning. Unlike other Russian, she didn't have an accent.
English was flawless. Where's the flowers? Bakas ang kasiyahan sa mukha ng ginang. Oh, I'm so excited to see the flowers. Napangiti siya sa reaksyon nito at naglakad patungo sa likod ng truck para buksan iyon. A loud excited shriek echo and the whole solar making her jump. Nang tingnan niya kung sinong tumili, walang iba kung hindi si Mrs. Wilkes-Bell. Puno ng kasiyahan ang mukha nito habang nakatingin sa mga bulaklak sa loob ng truck. So beautiful, the woman sighed in happiness. Then a very handsome man stepped out from the door of the mansion. Puno ng pag-alala ang gwapo nitong mukha. Mother, what happened? Bakit ka sumigaw? Anang lalaki na ikinagulat niya. Tagalog? Oh, son. Anang ginang nakangiti. Tingnan mo ang mga bulaklak. Aren't they beautiful? Train? Magugustuhan na ito ng bride mo. So, it is true. May dugong Filipina nga si Mrs. Wilkes-Bell. Wow. Just amazing. Akala niya hindi ito totoo at gawa-gawa lamang. Ang bagong dating na lalaki na nagngangalang Train ay nalukot ang mukha. Mother, leave the flowers alone. Malay ko ba kung magugustuhan niya ng mapapangasawa ko na hindi ko nga kilala ang babaeng yun eh. Kasi naman, hindi mo binigyan ng pagkakataon ang sarili na kilalanin siya. You have eluded your destiny to marry her, Train. Anang ginang, bakit hindi mo kilalaning mabuti si Chris? Mabuti siyang babae, Train. Magiging mabuti rin siyang asawa sa iyo. Paano ko naman na po siya kilalanin gayong magpapakasal na kami sa makalawa? Umingos ang binata. And I don't want to get to know her. Pakakasalan ko lang siya kasi nakaratay ngayon si Papa sa ospital at ang tanging magagawa ko lang para mapabuti ang kalagayan niya ay pakasalan ang babaeng yun. Mahabang anito na hindi maipinta ang mukha. Bago pa humaba ang usapan ng mag-ina, sumingit siya. Excuse me po, wika niya sa magalang na boses. Ilalabas ka na po ba ang mga bulaklak at saan ko po ilalagay? Aniya sa Tagalog na lengguwahe. Nakakaintindi naman kasi ang mga ito at na-miss niya ng mag-Tagalog. She and her mother used to speak Tagalog. Tinuruan siya nito dahil gusto niya. Hindi siya maging maniyaga sa bansang pinagmulan nito. Napatitig sa kanya ang dalawang pares ng mata na halata ang gulat. Ang lalaki na nagngangalang Train ang unang nakabawi sa pagkabigla. You speak Tagalog? Ani ng binata na may pagkagulat pa rin ang boses. Tumango siya at ngumiti. Oo, my mother is a Filipina. Imporma niya sa mga ito. Napaigtad siya nang bigla na lang tumili ang babae at niyakap siya. Oh my God! Ang saya naman ng araw na ito. A Filipina. Matagal-tagal na rin mula nang makauwi ako sa Pilipinas since my parents' death. Hindi na ako umuwi. She exclaimed. Amazing! Natigilan ang babae kapag kuwan na para bang may ideya na pumasok sa isip nito. Wait here, may kukunin lang ako sa loob. Pinakawalan siya ng ginang sa pagkakayakap at excited na pumasok ito sa loob ng kabahayan. Siya naman ay naiwan sa labas, sa ilalim ng panunuring mga mata ng anak nito. So, namulsa si Train at mataman siyang tinitigan. Anong pangalan mo? Mel Lorenzo. Sagot niya na nakatungo. You said your mother is a Filipina. So, ang tatay mo ay ano? He sounded innocently curious. My father is a German. She had said too much personal information already.
Lorenzo is not a German surname. Nang mag-angat siya ng tingin, ay nahuli niyang nakatitig sa kanya si Trina at parabang sinusuri ang bawat anggulo ng mukha niya. Bakit ka ganyan makatingin? Kinakabahan niyang tanong. Marahan itong umiling. Nothing. I just thought I know you from somewhere. She peeled. Kilala siya nito? Nagkita na ba sila nito? Pero hindi. Hindi niya maalala na may nakilala siyang kasing gwapo nito noon. Maliban na lang kay no. Don't go there. Don't you dare remember that man who unexpectedly hung around her heart, even when she tried to forget the memories of him. Hindi pa rin nilubayan ng lalaking iyon ang puso't isip niya. Saan mo ako nakita, sir? Bago makasagot ang binata, lumabas na ang ina nito na may malapad na ngiti sa mga labi. I'm back! Malapad na ngumiti ang babae sa may inaabot sa kanya na sobre. Para ito sa iyo, iha. Train groaned in irritation. Mom, you already invited 3,000 guests to my wedding at ngayon dadagdagan mo pa? Umikot ang mga mata ng ginang. Silly boy. Normal lang nang marami ang bisita kasi nga kilala ang pamilya natin. Marami ang nagtatampo sa atin kapag hindi natin sila inimbitahan. Kapag guwan ay bumaling ito sa kanya. Here, iha, an invitation to Train and Chris' wedding. Mom, pigil ng lalaki sa ina. We already have 3,000 guests. It's okay. Ibinalik niya ang invitation sa mabait na ginang. I don't want to attend. Mrs. Wilkesben cuts her off. Then we'll make it 3,001. And oh, shut up please. Pinukol nito ng masamang tingin si Train, saka nakangiting bumaling ulit sa kanya. You will attend. Yeah. Magtatampo ako kapag hindi. Kasi po, this could help your flower shop too. Dagdag nito, kapag nagustuhan nila ang mga bulaklak, pwede mong i-advertise ang mga bulaklak nyo. Tutulungan pa kita. Napaisip siya sa sinabi ng ginang. That would greatly help the day of flower shop. Ayana, the owner, had been a good friend to her. Malaki rin ang naitulong nito sa kanya sa pananatili niya rito. Tumikim siya. Sige po, a-attend ako. Great. The woman chirped. Come. Iginaya siya nito papasok sa loob ng mansion. I know you don't have address because it was an impromptu invitation. Kaya naman, ipapahiram ko na lang sa'yo ang mga damit ko. Pareho naman tayong sexy. Napakalapad ng ngiti nito. Oh, I'm so excited. Napailing-iling siya. Ano ba itong napasukan niya? Johannes was comfortably sitting on the couch with Lander, Calix, Amar and Dark with Train, Borg, and announced, hindi maipinta ang mukha nito. Bad. What's with the irritated face? Tanong niya sa kaibigan. Dumating na ba ang asawa mo? Hindi ko siya asawa. Ani ni Train na masama ang timpla. I just so annoyed. Napasalampak ito sa upo sa sahig. My mom is so in pain in my ass. She already invited 3,000 guests and now she's adding one. Can this get any worse? He sighed in defeat. Natawa siya sa itsura nito, parang pinagsakluban ng langit at lupa. You could leave, he offered nonchalantly. But then your father will die. Train glared at him. My father will not die. He raised his two hands in surrender. Okay. Mabubuhay siya.
Pero huwag mo masyadong umasa. Medyo matanda na rin ang ama mo eh. Mamakmata din eh. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil tinakpan ni Lander ang bibig niya. Shut up, you hens! Ani ni Lander. Umiling-iling si Calix. Damn, man! I am blunt. But I am not like you. Your mouth does not have a filter. Kailangan sa'yo bulasan ang bibig. You're so insensitive. Alam mo naman kung gaano nag-alala si Trent sa ama niya. Inalis niya ang kamay ni Lander na nakatakip sa bibig niya. Totoo naman ang sinabi ko. Aniya at tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa pagkatapos ay naglakad patungo sa Teresa. He was at train house in Russia. Dito sila titira hanggang sa matapos ang kasal nito. Eugens leaned on the balcony railing and then looked down. May truck na nakatigil sa gitna ng malaking salon sa baba at may mga lalaking naglalabas ng mga bulaklak mula sa truck. Iyon siguro ang gagamitin para sa kasal ni Train. Speaking of Train, he admitted that it was insensitive of him to say those words. Pero katotohanan naman yun. Kung hindi mo gusto ang mga nangyayari sa buhay mo, then leave. To run away was always the best answer. But that best answer was the wrong one. Life really sucked big time.